Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, August 27, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. PBBM! Binanata ng puganteng preacher na si Apollo Kibuloy. Mga taga-suporta, inilalagay umano sa alanganin ang buhay. Wala po doon sinasabi na malinaw na pinahihinto po ang implementation po ng warrants of arrest against po kay Kibuloy. Sa kabila naman ng temporary protection order ng korte, paghahain ng arrest warrant versus Kibuloy, tuloy ayon sa PNP. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So, magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. VP Sara Duterte, sinupalpal ang mga kongresista. Mga tanong ukol sa proposed budget ng Office of the Vice President, ayaw sagutin. Kapatid ni dismissed Mayor Alice Go na si Sheila Go, kinwestiyon sa Senate hearing ukol sa kanilang pagpuslit palabas ng Pilipinas. Pinay athlete Slay Erica Bumogaw. Slay sa pinakamataas na ranking sa Muay Thai sa buong mundo. At sa balitang showbiz, Chelsea Manalo. Muling kinabog ang mga netizens sa bagong photoshoot. Beauty Queen, nag-ala, dalagang bukid. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tuloy ang paghahain ng pulisya ng arrest warrant at paghahanap sa puganteng preacher na si Apollo Kibuloy na wanted sa kasong human trafficking, sex trafficking at child abuse. Sa kabila ito ng inilabas na temporary protection order ng Davao City Regional Trial Court. Mula sa Davao City, may balitang A to Z si Ace Cruz. Ace, nariyan pa ba sa Kingdom of Jesus Christ compound ang puwersa ng pulisya? Barbie, wala nang alisan dito mga kapulisan sa labas ng compound ni Kibuloy dito sa Davao City. At gaya nga ng sinabi ng DLG at ng PNP, sa kabila ng inilabas na temporary protection order ng korte, ay magpapatuloy pa rin sila sa paghanap at pag-aresto kay Kibuloy. Narito ang aking report. To direct the PNP Region 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioner. Yan ang bahagi ng Temporary Protection Order o TPO na inilabas ng Davao Regional Trial Court ngayong Martes. Inaatasan ng korte ang Philippine National Police na itigil ang anumang hakbang na maglalagay sa peligro sa buhay o seguridad ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Pinatatanggal din ang anumang police barricade patungo sa KOJC compound. Sagot naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG, noted. Dagdag ng PNP, hindi pinahihinto ng korte ang pulisya sa pagtugis kay Kibuloy. Wala po doon sinasabi na malinaw na pinahihinto po ang implementation po ng warrants of arrest against po kay Kibuloy at apat pa. At wala rin pong sinasabi doon na pinapaalis po tayo doon po sa loob po ng KOJC. Ang ibig sabihin po nun, tuloy-tuloy po ang ginagawa pong implementation po ng warrant of arrest at pati na rin po yung paghahanap po doon. Ito'y sa ika-4 na araw mula nang magsimula ang standoff sa pagitan ng pulisya at mga Kibuloy supporters sa hektaryang compound ng KOJC sa Davao City. Naghihimutok ang abogado ng religious group dahil nagsimula na umunong mag-drill ang pulisya sa compound. Naniniwala ang PNP na nagtatago si Kibuloy sa isang underground bunker doon batay sa radar device. Yes, confirmed yung pag-drill. Yun nga lang, ang narinig kasi na walang makapasok eh. Ang ibig sabihin niya, nagagana, di ba? Jackhammer yun. Oo. Ang problema lang, wala nga kami makapasok, walang witness po eh. Sa may cathedral, 4 AM pa hanggang ngayon.
Wala akong alam na may bunker dyan. May underground dyan ilang beses na kasi yung building, meron talaga yung underground. Oo. Basement. Oo. Pero hanggang basement lang po, wala akong nakitang bunker. Kinustyon naman ang isa pang abogado ni Quiboloy na si Ferdinand Topacio ang pananatili ng puwersa ng PNP. It was the police, it was the excessive use of force, personnel and equipment that prompted this backlash. You know, under the law, there's also the doctrine of self-help. A person who owns private property may push back against people who are trying to violate his property rights and his personal rights. Pero sa nalabas na video ng Police Regional Office 11 sa Davao, ipinakita ng pulisya na gumamit ang ilang KOJC member ng tear gas at fire extinguisher laban sa mga pulis. Naghagis ng mga silya at nagsunog pa na manggulong at na siya umanong dahilan kung bakit nahirapang huminga at nahimatay pa ang ilang KOJC members. Nauwi ang garian sa pag-aresto sa 18 individual na kakasuhan ng obstruction of justice at direct assault. Nakababahala umano ito ayon kay Atty. Harry Roque na dating Duterte spokesperson at Quiboloy supporter. Kumbaga, part 2 po talaga ito ng Marcos na meron sa DNA na lumabag ng karapatang pantao. Kung gaganyan po ang gagawin nila sa mga mapayapang pananampalataya, isipin nyo nila kung anong gagawin nila doon sa mas mga radikal pang mga grupo. Mga ka-A2C, ngayon ay nagpapatuloy na ang prayer vigil na ginagawa ng mga taga-suporta ni Quiboloy sa labas ng KOJC compound, habang ang ilan naman sa kanila ay nakatutok sa live stream program kaugnay pa rin sa updates na nagpapatuloy na standoff dito sa Davao City. Wala pang linaw sa kung ano ang magiging sunod na hakbang ng KOJC maging ng pulisya. Pero ang malinaw ngayon at large pa rin at pinaghahanap pa rin ang puganteng si Quiboloy. Barbie. Maraming salamat, Ace Cruz mula Davao City. Samantala, pumalag si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at nanindigang walang naging mga paglabag sa karapatang pantao matapos isagawa ang raid ng kapulisan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ayon sa Pangulo, hindi totoo at pamumulitika lang daw ang mga alegasyon ng human rights violations na ibinabato umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte maging ng mga taga-suporta ni Quiboloy. Ito ay matapos tangkain ng kapulisan na maghain ng arrest warrant kay KOJC founder Apollo Quiboloy. Dinepensahan rin ni PBBM ang pagpapadala ng 2,000 pulis sa lugar. Lalo't 30 ektarya ang laki ng naturang compound. Matatandaang isang miyembro ng KOJC ang namatay dahil sa umunoy matinding pagod sa kasagsagan ng raid nitong weekend. Ayon naman sa Commission on Human Rights, magsasagawa sila ng investigasyon sa alegasyon, pero nilinaw din nila na labag sa batas ang harangan ang anumang lehitimong police operation. Kung lehitimo yung tungkulin na tinutupad ng ating kapulisan, maaaring may posibilidad na lumalabag ka sa batas. Lahat ng pumasok na pulis hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So ano yung human rights violation? Marami lang. Kung kukonti yun, mas marami pang nasaktan. Mas maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming nasaktan na pulis. Dahil maglalaban. So, kung marami, itapos ka agad ang problema. So, that's what we done. Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Quiboloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan niya. Samantala, binanatan din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si puganteng preacher na si Apollo Quiboloy dahil sa tila paggamit niya ng kanyang mga tagasunod bilang depensa sa pagkakaaresto. Kinastigo ni Marcos Jr. ang paglalagay ng mga inosenteng taga-suporta sa front lines sa kasagsagan ng police raid at pagsisilbi ng arrest warrant kay Quiboloy. Ayon sa Pangulo, hindi raw dapat gamitin ni Quiboloy ang kanyang supporters para proteksyonan siya mula sa mga reklamong sex abuse at human trafficking na kinakaharap niya dito sa Pilipinas maging sa Amerika. Hindi maintindihan kung bakit dinadamay ni Quiboloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan yung mga yan. Hindi naging mabilis, hindi rin mapayapa ang deliberasyon ng House Committee on Appropriations ngayong Martes sa panukalang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025.
Nagkasagutan kasi ang ilang mambabatas at si Vice President Sara Duterte. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Tila malayo sa tunay na kapayapaan ang hatid lagi ng pagdinig sa 2025 budget ng Office of the Vice President sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte. Matapos kasi ang sagutan nila ni Senator Risa Hontiveros sa Senado patungkol sa 10 million peso budget para sa imprenta ng umano'y kanyang self-authored book na Isang Kaibigan. Heto't naging mainit din ang eksena sa pagdinig ng House Committee on Appropriations kaugnay sa kanyang panukalang budget. Kaiba sa mga pagdinig noon kung saan walang interpellation na nangyari, ngayon detalyadong inusisa ng mga mambabatas ang mga programa at budget ng OVP. Sa simula pa lang ng pagdinig, may namuon na agad na tensyon sa pagitan ng mga mambabatas at ng bise dahil tumatanggi si Sara na dumipensa sa anumang mga katanungang ipupukol sa kanya. Madam Chair, my answer for every question will be I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So, magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. Lalo pang tumaas ang tensyon nang hingan siya ng paliwanag patungkol sa paggasta niya sa kanyang confidential funds noong 2022. So nakita naman natin doon sa presentation. So yung utilization ay napakababa. Pero syempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair, nasaan ang topic natin dito at ang pinasubmit ninyo sa amin is the budget proposal of 2025. Where in the budget proposal of 2025 is the item confidential funds. At lalo pang nagtaas ng boses si Inday Sara nang pahintulutan ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbosi Castro na magpatuloy sa pagtatanong tungkol sa confidential funds noong 2022. Kaya naman, I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. sagot naman ni Kimbo, wala umanong karapatan ng bise na maghain ng motion o request dahil resource person lang siya. Sinugundahan naman ng tila advisor ni VP Inday, ang dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang pag-alma ni Duterte sa pag-uungkat ng kanyang confidential funds. So that issue has already been, to my mind, for purposes of the budget hearing, laid to rest. Samantala, inatasan ng Commission on Audit ang OVP na ibalik ang 73.28 million pesos mula sa 125 million pesos na confidential funds na ginasta umano sa mga kagamitang disallowed o unnecessary at irregular. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Samantala, magpapatuloy ang deliberasyon ng proposed 2025 budget ng Office of the Vice President sa September 10 matapos itong i-defer ng komite. Inamin ng kapatid ni Alice Go na si Sheila Go na nagpalipat-lipat sila ng sasakyang pandagat para tumakas palabas ng Pilipinas nung nakaraang buwan. Anya, nagpasama umano sa kanya ang dismissed Bamban-Tarlac Mayor sa naturang biyahe pero hindi ipinaliwanag kung bakit. May Balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Sakay po kami ng boat. Ha? Ano po? Sasakay kami ng boat sa dagat. Sa kanyang unang pagharap sa Senado ngayong araw, inamin ng kapatid ni Alice Go na si Sheila Go na 2 bangka at 1 barko ang kanilang sinakyan palabas ng Pilipinas noong July 18. Kinumpirma rin ni Sheila na kasama ang mga kapatid na sina Alice at Wesley Go nang sunduin sila ng isang van mula sa kanilang farm sa Bamban-Tarlac. Hindi ko alam kung sa yung lugar. Siguro biyahe kami ng ilan oras. Anong klaseng boat yung sabi niyong boat na sinakyan niyo? Yung maliit na puti. Ilan kayo ron sa van? 3 po. 3? Sino-sino? Kaming 3. Sino? Sinong 3? Si Alice tsaka si Wesley po. Matapos magpalipat-lipat ng sasakyang pandagat, narating raw nila ang Siempena Island sa Sabah, Malaysia kinagabihan. Kwento pa ni Sheila, hindi raw niya alam na doon sila pupunta dahil sinabihan lang umano siya ni Alice na magpunta sa Tarlac Farm at samahan siya sa biyahe pero wala nang iba pang detalye. Ladating na ako sa Siempena. Yung mismong sa ibang bansa na?
doon lang ang alam mo. So the whole time, hindi ka nagtatanong kung Sabi ni Alice, wag daw ako alamin. Okay. Basta. Duda naman si Senator Risa Hontiveros sa salaysay ni Sheila dahil hindi ito tugma sa travel records ni na Alice Go. On July 18th, Alice Go and Company entered Kuala Lumpur, but on her passport may tatak na Sabah na July 19 naman. From Kuala Lumpur to Sabah, dapat din wala ng stamp because it's the same country. Ginisa naman ni Senator Joel Villanueva ang pambansang pulisya, ang National Bureau of Investigation at Philippine Coast Guard dahil nalusutan sila bilang bantay ng borders ng Pilipinas. Na-identify na ba itong mga pang-backdoor na ito? You look at the Bureau of Immigration's request budget for border control and management, Madam Chair, 5.16 billion. So, I wonder what we are doing here. Depensa ng Coast Guard, kulang sila sa tao para mabantayan ang lahat ng mga blind spot exit points ng libu-libong isla ng Pilipinas. I had to describe the nature of our coastline to be porous, na lalo na for small boats. So ngayon ay pinag-aaralan na ng Senate Subcommittee on Justice ang kanilang hakbang hinggil sa kung paanong maiiwasang may mga katulad ni Sheila at Alice Go na nakakalabas ng mga isla ng Pilipinas gamit ang mga sasakyang pandagat. Mananatili naman sa Senate Custodial Facility si Sheila para sa ikakasang sunod na Senate inquiry ng Senate Committee on Women and Children. Nag-request na rin ng Senado sa Kamara na dalhin si Cassandra Ong para sa susunod na Senate inquiry. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Hindi itinanggi ni Sheila Go na siya ay isang Chinese na may pangalang Zhang Mir tulad ng naunang revelasyon ng immigration authorities. Ayon kay Sheila Go, ipinanganak siya sa China at dumating lamang sa Pilipinas taong 2001. Gayunpaman, ibinunyag rin ni Sheila na hindi niya umano tunay na kapatid si Alice Go. Hindi raw niya nanay si Lin Wenyi na umano'y ina ni Alice Go o Go Huaping. Foster father o amain lang din daw niya si Go Jianzong na nagdala sa kanya sa Pilipinas upang tumulong sa negosyo. Sino ang tunay na tatay mo? Pwede po hindi ako sasagutin. May kaso po kayo sa di ba? Okay, pero hindi yan ang tunay na tatay mo? Hindi po. Okay, narinig ko rin si Lin Wenyi, hindi mo rin tunay na nanay? Hindi po. Okay. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid? Hindi po. May ideya na raw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung sino ang nasa likod at dapat managot sa pagtakas ng dismissed Mayor ng Banban Tarlac na si Alice Go. Ayon sa Pangulo, nagkausap na sila ni Justice Secretary Christine Remulla patungkol sa isyung ito. Dagdag pa niya, halos tapos na raw ang investigasyon patungkol sa pagtakas ni Go. Pero hindi na idinetalye pa ni Marcos Jr. kung sinong immigration personnel ang nasa likod nito. Is almost finished with a very thorough investigation, and we will identify all of those who have who are involved in this, and we will act very quickly. Itinatanggi naman ni Special Envoy of the President to the People's Republic of China for Trade, Tourism and Investment Benito Techico ang mga akusasyong nag-uugnay kay Pangulong Marcos at unang ginang na Liza Araneta Marcos sa isang kontrobersyal na negosyante na inuugnay sa operasyon ng iligal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ito ay matapos kumpirmahin ng abogado ni Cassandra Leong na si Attorney Ferdinand Topacio ang group photo kasama ang kanyang kliyente at ang mag-asawa. Sa larawan, makikita sina Techico at ilang kasalukuyan at dating opisyal ng gobyerno kabilang sina PAGCOR Director Jose Maria Ortega, dating opisyal ng Bureau of Customs Noel Patrick Prudente, Retired General Noel Estanislao at isang Mr. Wo na may-ari ng Pogo sa Porac, Pampanga. Ayon sa kay Topacio, may mga ganitong pagpupulong daw ang dahilan umano kung bakit dumarami ang mga iligal na Pogo ngayong Administrasyong Marcos Jr. at kung bakit inutusan na i-total ban bigla ito. Sa press conference, nilinaw ni Techico na walang koneksyon si Marcos kay Ong at sinabing kuha ang larawan sa isang dinner sa isang mall sa Pasay City noong 2020. Pinaunlakan lang daw ito ng mga Marcos pero iginiit na hindi nila kilala si Cassandra Ong. Hinikayat naman ni Techico si Topacio na itigil umano ang pagkakalat ng fake news patungkol sa larawan. Now, yung gabing na iyon, kami ay nag-dinner at sumusubok ng pagkain at nangyari lang po ay after dinner
may pinakakilala yung restaurant owner na hindi din naman alam namin kung sino. So may mga kasama siya pumasok na Chinese at humingi ng litrato sa ating presidente. Nung palagi ko mga 2020 pa po yun. Walang lockdown na mangyayari. Yan ang sagot ng Department of Health sa harap ng pangamba ng publiko sa pagkalat ngayon ng monkeypox. Ipinahayag ito eksaktong 1 linggo matapos kumpirmahin ng ahensya ang pagkakatuklas ng unang aktibong kaso sa bansa mula nang ideklara muli ng World Health Organization ng virus bilang isang public health emergency of international concern. Base sa kanilang nakalat na impormasyon, walang travel history sa labas ng bansa o kontak sa mga banyaga ang mga pasyenteng may mpox. Pero napag-alaman na mayroon silang skin-to-skin contact at nagkaroon ng simptomas matapos ang 3 linggo. Magla-lockdown ba? The answer is no. Iba kasi yung mode of transmission. Alam natin kung paano at equipped tayo. We are more well equipped right now for mpox compared to at the time when COVID-19 hit us. We really do think this is a community transmission, pero ang mahalagang punto dito is clade 2. Yung clade 2 talaga, sabihin na natin yung tira na nung July 2022 unang nakita. Abangan sa aming pagbabalik. Ayawan na ba? Piston kinalampag ang LTFRB para i-withdraw ang kanilang consolidation application sa jeepney modernization. At sa sports, Pinay athlete na si Slay Erica bumogaw. Slay matapos mag-world #1 sa mundo ng Muay Thai. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kinalampag ng grupong Piston ang tanggapan ng LTFRB para maghain ng withdrawal ng kanilang mga consolidation application sa kanilang jeepney units dahil sa takot umano na malugi. Pero giit ng ahensya, maaaring bawiin ang kanilang pagpapakonsolidate pero hindi na pwede pang bumalik ulit sa Public Transport Modernization Program. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Sa ngayon, ang hawak natin ay halos nasa 1,000 to 2,000 na mga pirma ng mga iba't ibang mga operator. Ganyan umano karami ang mga miyembrong jeepney operators ng grupong Piston na umuurong na sa Public Transport Modernization Program ng pamahalaan. Nagpa-consolidate sila noong Abril sa huling deadline at palugit ng pamahalaan para sa kanila. Pero ngayon, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Sila mismo ay naninindigan na iatras nila yung kanilang ipinail na sa ilalim ng consolidation. Dati, meron silang natatanggap per day, dahil sa boundary. Pero sa ngayon, ay wala silang natatanggap. At sabi nga nung nagsalita sa Senate, ay 5 buwan na kaming walang natatanggap na galing sa aming kooperatiba. Ayon kay Floranda, first batch pa lang daw ito ng pagpa-file nila ng affidavit. Malaking problema raw kasi ang programang ito. At sinasabi rin ni Senate President na sa lugar nila may isang milyonaryo doon na kumuha ng 50 units, ngayon 8 na lang. Kaya doon kami nagkaroon ng lakas ng loob para mag-withdraw. Kasi kung yung milyonaryo nga bumagsak, nalugi, kami pa kaya yung operator pa kaya ng ordinaryong tao lamang. Sabi naman ng LTFRB, wala namang batas na pumipigil sa mga tsuper at operators para bawiin ang kanilang pagpapakonsolidate. Anytime pwede kang mag-withdraw, but you have to take the consequences ng pag-withdraw mo sa iyong kooperatiba. Ano ba yung number 1 na consequence yan? Mawawalan ka ng prangkisa, hindi ka na makakabiyahe at kolorum ka na. Giit pa ng ahensya, ngayon kung ayaw na nila, hindi namin sila pipigilan. Pero huwag din nila kaming pipigilan pag hinuli namin yung mga sasakyan nila, tinimpaw namin yan dahil kolorum sila. Irreversible na yan. The moment na nag-withdraw ka, hindi ka na pwedeng bumalik.
Beberipikahin pa umano ng LTFRB ang mga dokumentong isinumite ng piston sa kanilang tanggapan kung lehitimo ba ang mga nakapirma bago ipagkaloob ang withdrawal na nais ng grupo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ipinagpaliban muna ni Transport Secretary Jaime Bautista ang pagpapatupad ng bagong guideline sa toll expressways mula sa orihinal na August 31 patungong October 1. Ito'y para mas mahimay pa ang mga alituntunin sa operasyon ng expressway sa loob ng 30 araw at mapalakas pa ang public information campaign sa bagong guideline. Inaasahang makapagpapabuti raw ng daloy ng trapiko sa expressway ang bagong alituntunin patungkol sa cashless at contactless toll plaza. Kabilang din sa guideline ang penalty para sa mga walang electronic toll collection device, hindi sapat na load balance ng RFID ng sasakyan at tollway enforcers sa ilalim ng kapangyarihan ng LTO. Binatikos ng Japan ang umano'y panghihimasok ng Chinese military spy plane sa kanilang airspace, isang araw matapos magsagawa ng protesta sa harap ng Chinese embassy sa Tokyo. Base sa ulat, namataan ng Chinese aircraft na paikot-ikot ng 2 minuto sa Danzhou Island sa southwestern coast ng Japan's main southern island ng Kyushu. Ayon kay Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi, paglabag sa soberanya ng Japan at banta sa seguridad ang ginawang pagpapalipad ng Chinese military aircraft sa airspace ng Japan. Wala namang komento ang China patungkol dito. Nakipagpulong ngayong Martes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa commander ng United States Indo-Pacific Command na si Admiral Samuel Paparo sa kanilang military officials courtesy call sa Malacanang. Dumala rin sa courtesy call sina Defense Secretary Gilberto Chodoro, National Security Council Secretary Eduardo Año at AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Nasa Pilipinas si Paparo para sa International Military Conference ng U.S. Indo-Pacific Command. Talagang slay si Slay dahil naangkin na ni Pinay athlete Slay Erica Bomogaw ang pinakamataas sa pwesto sa buong mundo para sa 45-kilogram female elite category ng sports governing body na International Federation of Muay Thai Associations. Siya lang naman ang kauna-unahang Pilipinang Muay Thai athlete na nakasungkit ng World Champion title sa naturang sport. Umakyat sa number 1 spot ang tubong Benguet na si Bomogaw matapos makakuha ng 1,920 cumulative points mula sa iba't iba niyang laban na napagtagumpayan niya sa napakaraming international competitions. Kabilang na rito ang tagumpay niya kontra Australia nitong August 10. Congratulations, Slay! Mabuhay ka! Susunod, Bianca Gonzalez na pa-throwback sa stunning nature photo na walang halong AI. At palaban na aurahan, Miss Universe Philippines Chelsea Manalo may bagong labas na photo shoot. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Palaban ang aurahan ni Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo dahil sa kanyang bagong labas na photo shoot. Bianca Gonzalez napa-throwback naman sa stunning nature photo habang concert ni New Gen OPM hitmaker Maki 2 days na. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Hindi pa man nakaka-move on ang marami sa Dark Horse Pictorial, heto't may bagong photoshoot pasabog muli si Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo. Sa Instagram, makikita ang stunning snapshots ni Chelsea. Suot ang modern Filipiniana na mayroong nakapatong na malaking bilaos sa kanyang ulo. Dalagang bukid ang peg. Inspired ang larawan sa painting ng first national artist of the Philippines na si Fernando Amorsolo. Matatandaang nito lamang Mayo nang koronahan si Chelsea bilang Miss Universe Philippines 2024. Nakatakdang sumabak si Chelsea Manalo sa 73rd Miss Universe 2024 sa Mexico City ngayong Nobyembre. Viva Chelsea! Samantala, kung inaakala niyong AI ito, pues nagkakamali kayo. Bianca G is real, as in Bianca Gonzalez, the PBB Gen 11 host.
Sa Instagram, napa-throwback si Bianca sa kanyang photo nakuha mismo ng award-winning photographer na si June De Leon. Ayon kay Bianca at June, wala silang ginamit na AI sa litrato at totoong ahas ang tampok sa larawan, nakuha sa isang talon para sa photoshoot. Stunning, Bianca! Alam mo ba, munti ka na sumuko ang puso ko sa paulit-ulit na pagkakataon na nasaktan na bigo. Sigurado namang mapapangiti muli ang marami dahil ang concert ng New Gen OPM hitmaker na si Maki 2 days na. Aba. Kumpirmado mismo yan ng Tarsier Records sa kanilang social media page. Siguradong hindi kayo mabibitin sa nakaka-inlove na musikang hatid ni Maki. Nakilala ang singer sa kanyang kantang Dilaw na nanguna sa top Philippine song charts ng Billboard Philippines nito lamang Hulyo. Gaganapin ang Maki concert sa November 29 hanggang 30 sa New Frontier Theater sa Quezon City. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa isang manunulat na si Max Anders. Ayon sa kanya, ang pagsamba sa mga maling Diyos ay resulta ng espiritual na pandaraya. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!